Okay, so let's do our reading. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po umaga napapanood ito, sorry. Magandang tanghali, magandang hapon, and then magandang gabi. Ayan. So hello my dear. Welcome po. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng July 20, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating reading, gusto ko pong kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin po pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. So may bago tayong spread, my dear. Okay, paliwanag ko lang na mabilisan. So kukuha lang tayo as much as possible, 5 cards lang. Pero pag kumuha ako ng card, my dear, at hindi ko siya maintindihan, that's the time na kukuha pa ako ng isang card per clarification. Pag hindi ko lang talaga siya maintindihan, ha? Pero as much as possible, 5 cards lang ang kukunin natin. Okay? Kung kinakailangan ng clarification, saka lang tayo kukuha ng clarification. Okay? So, we have here, first card natin is energy of the day. Okay? Kailangan natin malaman kung ano ba yung energy, ano ba yung nilalabas na energy nitong araw na to para sa iyo, my dear Aries. Okay? Next is gusto nating malaman saan ba dapat wala doon yung energy mo. Saan ba dapat hindi ilagay yung energy mo. Okay? Second is saan ba dapat nandoon yung energy mo. And yung dalawa is isang card para sa money, isang card para sa love. Okay? Isang card para sa money at saka isang card para sa love. Okay? Ganun lang ha. Once again, pag kinakailangan lang ng clarification, doon lang tayo kukuha ng clarification. Nakat ko na ba to? Sige, ulitin ko yung shuffle ha. Masyado akong na-focus doon sa gagawin natin eh. Kasi lately napansin ko ang hahaba ng reading natin. And sabi ko, para ano na, yung wala nang paligoy-ligoy pa, diretso na, no? Okay. Siyempre yung intro exempted yun ha. Kailangan ko pong magpasalamat. Kailangan ko pong mag-intro ha. Gusto natin yung sa reading na lang medyo i-direct to the point na lang natin ha. Kasi mamaya may meron mag-comment dyan. Sabi mo, iiksian yung reading. Eh, ang haba-haba naman ng intro mo. Eh, ganun po talaga. Kailangan natin mag-intro. Okay. First card natin is ano ang nilalabas na energy ng araw na ito, my dear, para sa iyo, my dear Aries. Okay. We have here the energy of the Ten of Pentacles. Okay. Itong card na to is more on family, okay? So, dahil energy to ng araw, ang nakukuha ako na energy dito is more on helping, no? Meron ka mga tao na parang inuobliga ka na tulungan, okay? It's more on parang may mga tao na lalapit sa iyo ngayong araw na ito, manghihingi ng tulong, mga family members, ganyan. Ayan, more on helping. And at the same time, nakukuha ko rin dito yung parang meron ka mga tuturuan. Okay? Parang meron ka mga iga-guide or parang iga-guide ng mga tao, especially sa loob ng pamilya or sa loob ng relationship, yung para bang i-assist mo sila, tuturuan mo sila kung ano yung mga gagawin. Kumbaga in short, ngayong araw na to parang sinasabi, kailangan ng, especially sa loob ng pamilya, kasi itong card na to is family card to, mayroon mga tao, my dear, na nangangailangan ng tulong mo or lalapit, my dear, sa'yo kasi kailangan nila ng tulong mo. Ayoko lang siya medyo i-close lang sa pera, okay? Posibleng emosyonal, posibleng physical, merong gagawin, mga ganun. Basta this is a more on a helping card, my dear, okay? So, tingnan natin. Next card is, saan dapat wala doon ang energy mo? Saan mo dapat wag ilagay ang energy mo ngayong araw na ito? Okay, we have here the energy of the Tower. Okay. Ang Tower is energy of okay, collapse, okay, pagkawasak, pagkaguho, okay. I think hindi ito yung time, my dear, na teka, clarify ko siya ha. Paki-clarify nga po tong card na to. The Two of
sword. Okay, na hindi ka dapat maguluhan. Okay. So meron mga tao may dear na lalapit sa iyo ngayon. O yan, may bahay over here oh. So probably meron mga tao na lalapit sa iyo, manghihingi ng tulong sa iyo, pero at the same time my dear, kailangan maging wag kang malito or wag kang magulo. Wag kang maguluhan. Okay? Kung sino ang tutulungan mo. 'Di ba? Kung sino ang tutulungan mo at sino yung mga taong hindi mo tutulungan. Kailangan maging mapangilatis ka ngayong araw na 'to, my dear, kung sino talaga yung mga tao na nangangailangan talaga ng tulong at yung mga tao na hindi naman talaga kailangan ng tulong, okay? Kasi sa energy ng tower, it's more on parang sinasabi dito na hindi mo naman talaga kayang iligtas lahat. Kahit na gustong-gusto mo naman talagang iligtas lahat, pero hindi mo naman talaga kayang iligtas lahat. So, I think meron lang mga iilan-ilan na kaya mo talagang tulungan ngayong araw na ito. So, saan mo dapat hindi i-focus yung energy mo ngayon, huwag kang malito ngayong araw na 'to, my dear, okay? Huwag kang malito. Ibig sabihin parang trust your intuition ngayong araw na ito, 'no? Kung pakiramdam mo parang, "Ay, hindi naman kailangan ng tao na 'to ng tulong," 'di huwag mong tulungan, 'di ba? Kung sa tingin mo ay kaya naman niya yung sarili niya, eh 'di ba? Kung sa tingin mo rin, my dear, mas kailangan mo ng tulong ngayong araw na ito, okay? Or parang 'pag binigay mo 'tong isang bagay na 'to is mawawalan ka na. So, huwag mo na lang itulong. So, ibig sabihin huwag kang malito ngayong araw na ito. Huwag mo ilagay do'n yung energy mo, my dear, na parang maging realistic ka in short ngayong araw na ito, 'di ba? Maging realistic ka ngayong araw na ito. 'Di ba mas maganda yung reading natin? Okay. Next natin is saan dapat andoon yung energy mo? Saan mo dapat ilagay yung energy mo ngayong araw na ito? We have here the energy of the world card. Okay? World card is energy of completion. Okay? It's more on parang happy ending. Ka-clarify ko to. Paki-clarify po tong card na to. The Eight of Sword. Okay? So, ilagay mo yung energy mo, my dear, na parang hindi ka mailagay sa isang sitwasyon na parang wala kang choice, okay? Na parang hindi mo kayang gumawa ng desisyon, okay? Ngayong araw na ito. So, ngayong araw na ito sa energy ng world card is more on ending yung isang cycle, okay? Kung natulungan mo naman na noon, 'di ba kunwari, kagaya ako, lalapit ako sa iyo, my dear Aris, Aris, pahingi naman ako ng tulong, ganito ganyan, pera, kailangan ko ng pera, my dear Aris. Eh natulungan mo naman na ako noon, baka naman hindi naman masama na tumanggi ka ngayong araw na ito, no? Lalo na kung sa tingin mo ay nagiging abusado na ako. 'Di ba sumosobra na ako, kumbaga hingi na lang ako ng hingi ng pera sa iyo, 'di ba? O kaya payo ka ng payo sa akin, kailangan ko ng payo mo pero hindi naman ako nakikinig, paulit-ulit lang 'yung nangyayari. So I think ngayong araw na 'to is more on kasi kung makikita mo meron tayo ditong energy ng Eight of Sword and sa lahat ng tarot card ko, my dear, ito lang ang nag-iisang Eight of Sword, my dear, na naglalabas siya ng energy na parang paalis na siya dun sa Eight of Sword. Na para siyang pinapalaya dun sa energy ng Eight of Sword, my dear. Para siyang inaangat diyan, para siyang hinihila dun sa energy ng Eight of Sword. Parang sinasabi na, halika na, aalis ka na dito sa Eight of Sword, parang ganon. So ngayong araw na to, my dear, sinasabi na dapat ilagay mo yung energy mo doon sa maalis ka dun sa sitwasyon na yon, kung ano man yung sitwasyon na yon, na sabi ko nga sa'yo, my dear, sa energy ng Ten of Pentacles, ang nakukuha ko, kaya hindi ko na siya kinarify, kasi it's very obvious na. As in, obvious na, kaya hindi ko siya kinarify. Kasi, obvious na, parang helping hand. Di ba? Parang yung sa logo ng Nokia, na tirin, tin, di ba? Yung parang ganun, is more on helping people. And, masarap naman tumulong sa tao eh, pero depende. Depende. There's a certain limitation, my dear, pagdating sa pagtulong sa tao. Kasi pwede mong tulungan yung tao na yan, pero siya kung ayaw niya naman tulungan yung sarili niya, wala din. 'Di ba nagsasayang ka lang ng pera, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng panahon, 'di ba? Wala din. So kagaya na sinasabi dito, my dear, sa ating card, 'wag kang magulo ngayong araw na 'to. 'Wag mong hayaan, my dear, na parang anuhin ka nung sitwasyon na, "Ay, kasi ganito, ganyan, gusto ko siyang tulungan pero wala naman akong maitutulong." Eh, di aminin mo na wala ka talagang maitutulong, gano'n 'yun. O kaya natulungan ko naman na siya noon, eh, tapos nanghihingi na naman ng tulong ngayon, eh, 'di ba kung depende kung ano yung nararamdaman mo, my dear. Kung ano yung tama para sa'yo, kung ano yung naaakma sa'yo, my dear, okay? Nagkakaintindihan po ba? Next card natin is money energy, okay.
Actually nag-aano ko kanina na parang nagtatalo ko kanina, ano bang uunahin ko, money ba or love? Pero karamihan kasi sa inyo gusto niyo talaga love ay money. Sige money na uunahin natin. Okay, we have here the energy of the Two of Cups. Ay, hindi 'to maganda sa area ng money. Kasi ang Two of Cups, my dear, is energy ng parang fresh na, alam mo yun, parang hindi sure, okay? Parang mapanlin lang tong energy na to. Hindi ko nagugustuhan tong energy na to, my dear. Kasi para bang nananaig yung mata. Para bang nananaig lang yung iyong mga mata. Yun lang. Tapos hindi mo nakikita kung ano talaga yung totoong intention, my dear, nung tao. So kung iko-connect natin 'to sa area ng money, talagang maging mapangilatis ka ngayong araw na 'to, my dear, sa mga tao na kung ano yung totoong intention nila, kung ano ba yung balak nila, yung gano'n, my dear, maging mapangilatis ka talaga kasi posibleng may mga tao na ang gagaling lang magsalita, 'di ba, ang gagaling lang yung magdrama or something, pero maging mapangilatis ka talaga, my dear. Hindi ko nagugustuhan 'tong card na 'to, okay? Lalo sa usapin ng money o kahit sa usapin ng love, hindi ko 'to naaano, depende sa love. Sa love kasi, kung single ka naman, okay, kasi at least magkakaroon ka ng jowa, 'di ba? Magkakaroon ka ng love. Pero at the same time, medyo may konting risk din siya kasi hindi mo kilala 'yang tao na 'yan. So, dapat naglalaan ka talaga ng kahit kaunting space para kilalanin mo yung tao, 'di ba? So, parang 50-50 sa'kin lagi ang Two of Cups. Parang maganda siya na depende sa sitwasyon, depende sa senaryo. Pero ito, my dear, kung ita-translate ko 'to ngayon based sa area ng iyong money and career, iko-connect ko dun sa ibang mga cards, hindi 'to maganda kasi posible ngayong araw na 'to meron mga tao na maloko ka or parang linlangin ka nila sa usapin ng pinansyal. Once again, pakiramdaman mo yung sarili mo, dapat ko bang tulungan 'to or deserve ba talaga ng tao na 'to na tulungan ko, gano'n. Hindi naman kita tinuturuan na maging madamot, pero minsan kasi tayo mismo kailangan din natin ng tulong, eh. Yung para bang tipikal na inuuna natin yung ibang tao, tapos ine-expect natin na gagawin nung tao na yun 'pag tayo nawalan, gagawin din nila sa atin yun in return, and most of the time hindi talaga ganun ang nangyayari, my dear Aries. Most of the time is like 'pag nakuha na nila yung gusto nila, wala na, kumbaga goodbye na, 'di ba? That's the reality. Madalang ka nalang makakita ng tao na parang babalikan ka 'pag medyo okey-okey na sila or successful na talaga sila, 'di ba? Madalang ka nalang pero ano ba 'yan? Nasamid ako ng sarili kong laway. Ayan, pinag-uusapan ako, Hmm. Kung sino man pinag-uusapan ako, God bless. God bless. Okay. So, next time, my dear, sa area ng love, we have here the energy of the Ten of, ay maganda 'to, Ten of Cups, okay. So, ang Ten of Cups kasi is energy of, ang ganda, oh, happy family to, my dear. Kaso ang Ten of Cups kasi is meron siyang energy ng konting illusion, 'no? So, I think ngayong araw na 'to sa usapin ng love, kahit na maganda 'tong araw na 'to at punong-puno ng pangarap at punong-puno ng ilaw at ng ningning, maging malinaw pa rin talaga sa'yo, my dear, na ang relationship or ang connection is energy ng dalawang tao na nagtutulungan para mangyari kung ano man yung bagay na yon. O ibig sabihin kailangan ngayong araw na 'to importante yung give and take, 'no? Importante talaga yung give and take. Talagang dapat lahat ng nakapaikot sa'yo, my dear, is ginagawa nila yung mga kanya-kanya nilang part para maayos yung isang sitwasyon, okay? So maganda 'to, today will be very happy naman sa usapin ng relationship. Possible nga na baka meron din mga magkakabalikan sa loob ng relationship, okay? Sabi ko nga sa'yo, my dear, may mga tao na parang mag-a-approach sa'yo, baka ngayong araw na 'to merong mga tao na manghihingi ng second chance. Pero once again, 'di ba sinasabi na maging mapangilatis ka ngayong araw na ito and maging totoo ka talaga, my dear, sa kung ano man 'tong papasukin mo, my dear, okay? Maging realistic ka ba in short, okay? So, kagaya nito, merong manghihingi sa'yo ng pera or merong manghihingi sa'yo ng tulong or baka merong tao, my dear, na babalik sa'yo, 'di ba? Babalik sa'yo ng dahil lang sa pera, 'di ba? So, maging kilatisin mo talaga yung tao kung ano ba talaga yung pinakatotoong intention niya ngayong araw na ito. Kasi yun, nandodoon minsan na nagagamit sa atin yung energy na gusto nating tumulong, gusto natin na maayos yung pamilya, gusto natin na makatulong sa kapwa. Pero kailangan tingnan natin, una, ano ba talaga yung intensyon ng tao na yun kung bakit siya lumalapit sa atin. Pangalawa,
gagawin mo yung isang bagay dahil gusto mo talaga siyang gawin. Hindi yung sa bandang huli naghihintay ka ng kung ano-anong mga kapalit or kung ano-anong mga expectation. Kasi 'pag hindi na-reach, my dear, yung expectation na ilalabas mo ngayong araw na 'to, posibleng masisira niya na, my dear, kung ano man yung dapat masira sa buhay mo. So, relax ka, my dear. Just to conclude, my dear, yung reading natin ngayon, maging mapanuri ka, my dear, sa totoong intensyon ng mga tao sa paligid mo. And at the same time, kilatisin mo yung do something dahil sa gusto mo talaga, okay? Gawin mo dahil gusto mo talaga, sinasabi ng puso mo, talagang walang halong catch, walang halong kung ano-ano, okay? So, my dear Aries, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 20, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear Aries. Bye-bye.